Ito ang ating dapat na abangan ngayong Lunes na lalong nakakasabik na mga eksena. At dito nga sa ating pagpapatuloy ng FPJ Batang Quiapo. Dahil nga magkasosyo na itong si Tanggol at Divina ay nilibot niya itong si Tanggol kasama ang kanyang mga tropa sa kanyang mga maluluwang na mga ari-arian at sa puntong iyon ay sinabi niya nga kay Tanggol na doon niya bubuuin ang kanyang mga pangarap sa buhay. At sa puntong iyon ay nilibot niya itong si Tanggol kasama ang kanyang mga tropa at doon nga ay pinakita ni Divina kung saan etong si Tanggol ay mag-oopisina. At sa puntong iyon ay sinabi nga ng isang tauhan ni Divina na isukat na ni Tanggol ang kanyang magiging upuan sa kanyang opisina kaya naman pumunta si Tanggol at umupo ito habang nakangiti, dahil nga sa pangyayaring iyon ay hindi nila inaasahan na magiging maginhawa kanilang buhay. Mapunta naman tayo sa bahay nila Marites, kung saan malungkot na malungkot itong si Marites at tinanong nga ni Roda kung bakit siya malungkot. At doon nga ay sinabi ni Marites na wala na si Camille, at sa puntong yun ay nagalit itong si Rigor kay Marites, at sinabi pa ni Rigor na responsibilidad niya si Camille bakit hindi niya nalaman na lumabas ito sa kanilang bahay, at doon nga ay sinabi pa ni Rigor na wala na ang kanilang apo. Dumako naman tayo kay David kung saan kausap niya ang kanyang tatay Rigor na kung saan humahagulgol siya at parang wala siyang kasalanan sa pagkamatay ni Camille. At sinabi pa nga niya kay Rigor na wala na daw silbi ang kanyang buhay. Samantala, habang tinitignan nga ni Marites ang litrato ni Camille, at doon nga ay sinabi niya kay Santino na hindi siya makapaniwala na disgrasya ang pagkamatay ni Camille, sa puntong iyon ay wala silang kaalam-alam na nakikinig pala si David sa kanilang usapan. Mapunta naman tayo sa bahay ng mga Montenegro, na kung saan ay nag-uusap itong mag-amang Ramon at Don Julio at sinabi nga ni Ramon na ipapahanap niya sa kanyang mga tauhan itong si Marites, ngunit hindi nila alam na nakamasid na pala si Olga sa kanila at nakikinig sa kanilang usapan. Samantala, sinabi nga ni David kay Ramon na hinahanap niya ang kanyang nanay Marites, at sa puntong yun ay sinabi ni David na ayaw niyang mag-cross ang landas nilang dalawa, doon nga ay sinagot ni Ramon bakit ayaw mo. Dahil nga nalaman ni Olga na pinapahanap ni Ramon etong si Marites ay naisipan niyang unahan si Ramon sa paghahanap kay Marites. Para hindi sila tuluyang magkita baka malaman pa ang kanyang mga sikreto, at sa puntong yun habang busy si Marites sa pagtitinda, bigla na lang may sumulpat na isang babae na kung saan may takip ang kanyang mukha at doon nga ay sinaksak niya si Marites sa kanyang tagiliran saka siya biglang tumakbo papalayo. At doon nga ay napasigaw itong si Tinding at humihingi ng tulong. Mabalik naman tayo sa pag-uusap ni Tanggol at Divina na kung saan ay sinabi ni Divina na magbabago na ang kanilang buhay ay dapat ding baguhin ang kanilang mga katauhan, at doon nga ay nagbihis mayaman na silang lahat lalong-lalo na kay Tanggol, at sa puntong yun ay masayang-masaya silang magkakatropa. Dahil nga magkasosyo na sila Divina at Tanggol ay nilibot na ni Divina sila Tanggol sa kanilang magiging ari-arian, at dito nga ay sinabi ni Tanggol kay Divina na sana mangyari din sa kanya ang nangyari sa kapalaran ni Divina. Tila nasa kamay na nila Tanggol ang tunay na kasiyahan dahil nagkatotoo na ang kanilang pinapangarap na yumaman, at nagsabi nga itong si Tanggol na dapat pag-uwi nila sa kanilang lugar ay dapat tinitingala na sila. Tila pumapabor na talaga ang kapalaran kanila Tanggol, ano rin kaya ang kahihinatnan ni Marites at ano rin kaya ang magiging reaksyon ni Tanggol kung malaman niya na nasaksak ang kanyang nanay, yan ang ating aabangan sa mas lalong umiinit na mga tagpo dito sa FPJ Batang Quiapo. Please like and subscribe our channel for more advanced episode. Maraming salamat po.